Okay guys, pag-usapan natin ulit tong CFT lending. Why not? Dahil legit siya, SEC registered, and nakaka-affecto sa ating mga future or mga loan applications. And yung mga ganito kasi gusto natin, babahan pa niya yung interest, guys. Kaya nga, nung last time after kong umutang sa kanya ng 6,000, which by the way, nag 1 month lang ako to save on interest, sabi ko, wag muna. Hindi muna ako uutang dito, guys. Babalikan ko siya kapag napatupad na yung bagong cap on interest this April. Kung talaga bang mangyayari yon, which is from 15 to 12% per month. Susunod ba si FT Lending knowing na it is registered with SEC? In the meantime, hindi ko na siya inutangan, guys. Last time, 9,000, hindi ko sinagad. At kahit na hindi mo yan sagarin, basta good payer ka lang nang i-increase to. Una, sasabihin niya temporary credit increase. And then ngayon, from 9,000, ginawa niya niyang 12,000 pesos. So sabi ko nga, dapat pag-usapan natin itong si FT Lending because gusto nating mapansin niya na yung hiling natin ay bubaba or babaan niya yung interest niya. Kasi sayang, legit siya. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at yung topics natin dito ay online lending platforms. And of course, yung goal naman natin actually is financial literacy. Dapat kasi aware tayo sa mga bagay-bagay involved sa online loans because hindi to pag-games-games lang ha, na basta na lang kiniklaim tapos hindi siniseryoso. Importante, siniseryoso natin yung ating mga obligations or mga kautangan. This video is not sponsored and it is based on my experience dahil matagal na ako may FT lending, guys. And matagal ko na rin hindi ginagawa to ha, yung pag-plug in ng mga Shopee links ko kasi may nagtatanong, Ate Red, ano ba yung lipstick mo? I'm using this from Happy Skin. Ayan, bakit kasi blurred eh? O, ayan, parang no makeup look lang yung drama niya. So, hindi ko siya pinopromote pero i-share ko na lang sa inyo. And so that you know where to buy this, meron po ako nilagay na Shopee link. O, Shopee link yan ha, hindi yan Ola link. So, pag-usapan natin itong si FT Lending. Matagal na akong hindi umuutang sa loan app na to dahil ang taas po ng kanyang interest. Nung dati, nasa 1,000, nasa 3,000, okay siya kasi installment po yung loan app na to. And yun nga lang, hindi mo mararamdaman yung bigat na kanyang interest until lumalaki na nang lumalaki yung credit limit mo. Kung wala talaga mong utangan, wala namang masama dito sa loan app na to dahil hindi po siya makulit. And nagte-text lang siya or 1 call lang siya before your due date or 3 days before your due date pero hindi siya makulit. So, pwede rin mag-multiple. Pero kung hindi ka careful, pwede ka malubog sa interest sa loan app na to. And also, it is worth noting that this loan platform, buo pong natatanggap yung loan. So, meron siyang drama lately, napapansin ko, nagbibigay siya ng temporary credit limit increase na may pa-deadline. Para ma-pressure ka into borrowing, especially if matagal ka nang hindi umuutang sa loan app na to. And na-notice ko na parang ginawa niyang permanent. So, from 9,000 yung last kong offer sa kanya, ginawa niyang 12,000 pesos. But still, sabi ko, ayoko pa rin. Dahil yung nga, ang taas po ng interest niya. Bakit napakataas ng interest niya? Well, hindi mo yan mararamdaman dahil pa-installment siya. But if you really wanna do the math, pansin nyo na sasabihin niyang 4 terms, pero yung installment daw is naging 5. Tapos pansin nyo yung last installment na wave na daw or 0. Sometimes that's how it presents it. Medyo sobrang tagal ng days. Para masabi niyang 190 days yan. Dahil yung 190 days yun yung basihan niya sa pag-compute ng service fee. O, mababa daw yung interest, pero bumabawi siya sa service fee. It doesn't matter kung sabihin niyang service fee man or interest because yung service fee, whatever fee na gusto niyang idagdag, plus yung interest, yun po ay forms part of the effective interest rate per month. Di ba, ang bigat ng interest. Pero para makalusot siya, sa cap ni BSP niyang 15% na yan, ha? Pinapahaba niya yung number of days. Mautak siya. So, sabi ko, wag na muna. Balikan ko to come April. Baka naman magbago to. Kasi nagbago nga si PXT. Although kumakalta si PXT, pero parang binabaan niya yung kanyang service charge. Hindi na siya nagdagdag ng kung ano-ano. Kung nagawa yun ni PXT, hopefully, ganun din tong si FT Lending. Sayang, kasi legit yung mga to eh. Dapat magtino sila sa pag-compute ng kanilang interest. So, magla-login ka sa loan app na to and you just need to put in your password if meron ka ng account. But if kung wala, then mag-OTP ka and then you're gonna set a password. Now, ito, 12,000. And if kiklaim mo yung 12,000 at say, for example, you're gonna go with 2 terms, makakatipid ko sa interest pero medyo mataas na rin yan ha. So sa 12,000, babayaran mo 7,600, 2 payments. Kahit na 2 payments yan, may third payment siya na napakalayo na
third payment. Pero kunyari, free na daw yan or zero. Last installment is waived. Palusot lang yan para mapataas na yung interest without getting hit. O, diba, mautak, nakahanap ng gray area yata to. Kung naman sa 4 terms, ginawa niyang 5. Yung total na mapupunta sa interest is 5,400. O, diba? Ang mahal ng 5,000 na yan, ah. Kaya mo bang i-meet yung 4,350 every 15 days? 4 terms, that's 2 months. So, kung doon ka naman sa 6 terms or 3 months, mas lalong lumaki yung mapupunta sa interest. That becomes 7,020. Ang laki. So, babalikan ko to this April kapag nagpatupad si SEC ng bagong cap ng ng interest rates. Kung totoo man, kung mangyayari man yan. Tingnan natin kung susunod tong si FT lending or makakahanap na naman to ng way na makalusot. May choice tayo. Huwag tayo sumagot ditong klaseng loan apps, guys. Meron akong loan app, list of legit loan apps na pwede niyong pagpilian, which I think is better than FT lending. So these loan apps, hindi ko sila pinopromote, but I've tried them and so far naging okay yung experience ko sa loan apps na to. And I hope makahanap kayo ng loan app dyan sa list na yan na babagay sa needs nyo bago kayo mapadpad dito kay FT lending. So nasa inyo yun guys, utang responsibly. Dahil ang laki pong impact nito sa ating future financial decisions if hindi natin nahahandle. So, hindi ko naman kayo pinipigilan kung talagang kailangan umutang, but just so you know that this loan app is available both sa Google Play Store and sa iOS. You can borrow up to 30,000 pesos sa loan app na to, but if first time mo, huwag kang ma-expect na kaagad kang makakaloan ng big amount. I started with 300 pesos and bigla pa ako na-reject, and then nung na-approve ulit ako, naging 800 pesos. And like I said, hindi mo dama yung tindi ng interest niya kapag mababa yung credit limit mo. But the moment mataas na yung credit limit mo and the multiple loan offer siya, ako pag-isipan nyo kasi baka ma-shock kayo sa interest rates. The way siya mag-calculate ng interest niya, guys. As you can see, madali lang naman ma-approve sa loan at ito kasi hindi na rin siya humihingi ng payslip, magsasubmit ka lang ng form and your valid ID can either be UMID, passport, SSS, PRC, postal, and national ID. And ang dami pong nagsasabi na si FT lending nagre-reject, bigla na lang kahit na good payer. Pero guys, you have to take note. You have to understand na hindi lang po yung ating pagiging good payer sa isang loan app yung nakaka-affect kung pauutangin pa tayo o hindi ng isang loan app. Yung credit history natin, yung risk assessment, that's a very big factor. And these things take into consideration our behavior sa lahat ng pinagkakautangan natin. So, kung wala talaga mapuntahan, well, okay naman to si FT lending. PXT ba yung nasasabi ko? Okay naman to si FT lending dahil registered siya and buo siyang natatanggap. Meron din multiple loans. Pero kung hindi ka careful, baka malubog ka at sumakit lang yung ulo mo kasi medyo mataas din yung mga napupunta sa interest. So guys, pag-isipan na mabuti bago mapunta dito kay FT lending. Yun na. I think I've said what I need to say about it.